kwento ng isang magsasaka at ang kanyang mahiwagang palayok. Sa isang malayong bayan, nakatira ang magsasakang si Rama. Mabait at matalino si Rama. May-ari siya ng ilang ektaryang lupain. Pero kahit mahusay siyang magsasaka, hindi tumutubo ang kanyang mga pananim. Habang nag-aani ng palay ang ibang magsasaka, walang tigil naman sa pag-aararo si Rama. Pero wala pa rin siyang maani kahit isang butil ng palay. Ay, Rama, bakit araw-araw ka pa rin nag-aararo? Ay, ilang taon ka nang pinapahirapan ng tigang na lupang ito. Bakit hindi mo na lang ito ibenta para makabili ka ng lupa sa ibang lugar? Kaibigan, pag-aari pa ito ng ninuno ko. Kaibigan, sagana ang kanilang ani noon. Baka may mali lang akong ginagawa. Dapat pagbutihin ko pa. Ay, kaawaan ka ng Panginoon, kaibigan. Ayaw ibenta ni Rama ang kanyang lupain kahit anong mangyari. Ilang araw siyang hindi kumakain. Pumipitas lamang siya ng prutas mula sa puno. Patuloy pa rin siya sa pag-aararo araw-araw. Mag-aararo ko hanggang sa malaman ko kung bakit hindi tumutubo ang aking mga tanim. Taon-taon na lang akong ganito. Bakit wala pa rin akong ani? Patuloy pa rin sa pag-aararo si Rama. Ay nako, ano ba? Pagod na ako. Nag-araro si Rama sa buong kabukiran. Maggagabi na nang maisipan niya magpahinga. Gutom na siya at wala nang lakas magpatuloy. Hihinto na sana siya nang may tamaan siyang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Ha? Ano ito? Parang meron akong batong natamaan. Aba, ang laking palayok naman ito. Nakakapagtaka. Ay, sino naman ang makakaisip na magbaon ng palayok sa bukid? Malas talaga oh. Nagalit si Rama dahil nasayang ang panahon niya sa paghuhukay sa lupa. Binato niya ng pala ang palayok at nagpahinga na muli sa ilalim ng puno. Siguro nga, dapat ko nang ibenta ang lupang ito. Ay, ayokong mamatay sa gutom. Wala naman ako mapapala sa bukid na ito. Sumilong si Rama sa puno habang kinakain ang binili niyang prutas. Tila hindi napawi ng kanyang kinain ang matindi niyang gutom. Matagal siyang nakaupo habang iniisip ang malas na lupain at tuluyang naawa sa kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang umalis sa lupang iyon at wala na siyang magagawa. Kailangan ko maging matatag. Kailangan ipamigay ang pamanang lupang ito. Uuwi na ako bago pa magdilim. Habang naglalakad si Rama palapit sa palayok, nagulat siya sa kanyang nakita. Ha? Saan galing ang mga ito? Ako lang naman ang nandito kanina. Nakita ni Rama ang 100 pala sa loob ng palayok na tulad ng sa kanya. Hindi niya malaman kung alin doon ang pala niya. Hindi pwede ito. Ano to? Mahiwagang palayok? Teka nga, subukan ko. Tinanggal ni Rama ang mga pala mula sa palayok at nilagyan ito ng isang butil ng ubas. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Ang isang butil ng ubas, naging 100. Kamangha-mangha! Mahiwagang palayok nga ito! Di ako makapaniwala. Iuwi ko ang palayok na ito. Ang pikat nito! Makakuha nga ng tali. Tinali ni Rama ang isang dulo ng palayok at ang kanyang bewang sa kabilang dulo. Sa kanya hinila ito pauwi. Habang naglalakad, iniisip niya kung ano pang pwedeng ilagay sa loob ng palayok para dumami. Una, maglalagay ako ng itlog. Gutom na ako. Ilang araw na akong puro prutas lang ang kinakain ko. Pumunta sa palengke si Rama at pinambili ang kanyang tirang pera ng isang itlog. Nilagay niya ang itlog sa palayok. Ilang saglit pa, napuno ng itlog ang palayok. Tuwang-tuwa si Rama. Nagluto siya ng 2 itlog para sa kanya. Ha! Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na itlog! Pero, anong gagawin ko sa natitirang itlog sa palayok? Teka, pwede kong ibenta ang mga itlog para magkapera ako. Naisip ni Rama na hindi lang pagkain ang makukuha niya sa palayok, kundi pati na rin pagkakakitaan. Pagtapos mabenta ang mga itlog, ginamit ni Rama ang palayok sa iba't ibang bagay. Pag kailangan niya ng tela, maglalagay siya ng retaso sa palayok at magbibigay ito ng telang makakagawa ng 15 damit.
kapag kailangan niya ng damit, maglalagay siya ng isang piraso at magbibigay ang palayok ng 100. Dahil dito, naglagay si Rama ng palay, prutas, tela at mga rekado sa palayok at pinaparami itong lahat ng palayok. Takang-taka ang mga kapitbahay ni Rama kung saan galing ang kanyang swerte. Pero walang nakakaalam ng tungkol sa palayok. Lagi itong tinatago ni Rama sa isang sulok ng kanyang bahay na nakabalot ng malaking tela. Isang araw, naisip ni Ramang subukan ng palayok. Naglagay siya dito ng isang manok at naghintay kung anong mangyayari. Bigla na lamang, may 100 manok na lumilipad mula sa palayok. Napuno ang bahay ni Rama ng manok at nagkalat sa bawat sulok. Ay, sana pala patay na isda na lang ang nilagay ko. Ay, paano ko huhulihin ang ganito karaming manok? Sinubukan niyang habulin ang mga manok pero sobrang dami ng mga ito. Dumapo sila sa lamesa, lumipad sa kama at meron pang dumapo sa kanyang ulo. Shoo! Alis dyan! Lumapit kayong lahat dito! Pero lalong natakot ang mga manok kaya nagliparan sila sa paligid. Bigla na lamang, Ako po! Sandali! lumipad ang isang manok at bumalik sa loob ng palayok. At muli, 100 manok ang lumabas mula sa palayok. Ah! Parang kulungan na manok ang bahay ko! Anong gagawin ko? Agad tinakpan ni Rama ang palayok at tinago ito sa sulok ng kanyang bahay. Tumakbo siya palabas pero sinundan siya ng mga manok. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay nang makita ang daang-daang lumilipad na manok. Shoo! Sobrang daming manok! Grabe, kailangan mag-ingat sa paggamit ng palayok. Ang hindi alam ni Rama, may isang sundalo ng hari ang nakarinig sa kanya. Narinig niya ang tungkol sa palayok, kaya bumalik ito sa palasyo at nagkwento sa hari. Daang-daang manok mula sa isang palayok? Paano nangyari yun? Baka mahiwaga ang palayok. Dalhin mo si Rama at ang palayok dito ngayon din. Kailangan mapasa akin ang palayok. Alam ni Rama kung bakit gustong kunin ng hari ang palayok. Sakim ang haring iyon. Gusto niyang gamitin ang palayok para sa sarili niya. Dalhin mo ang palayok dito. Napakalaking palayok naman ito. Pero paano lumabas diyan ang napakaraming manok? Sisilipin ko ang nasa loob ng palayok. Wag po! Wag niyo pong silipin yan! Pero huli na ang lahat. Sa kanyang pagsilip, nadulas ang hari at nahulog sa loob ng palayok. Ngayon, may 100 hari ang lumabas mula sa palayok. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-away-away. Trono ko yan! Umalis ka dyan! Hindi, akin yan! Ako ang hari! Hindi! Palasyo ko to! Napuno ang palasyo ng mga hari. Bilis! Iligtas niyo ang hari! Sige, pero sino ba dyan ang hari? Hindi malaman ng mga kawal kung sino ang tunay na hari. Ilang saglit pa, pinatay ng mga hari ang isa't isa. Nagluksa ang palasyo dahil wala nang mamumuno sa kanila. Napagtanto ni Rama ang panganib na dala ng palayok. Lumapit siya sa palayok at bang! Hinagis niya ito sa lupa. Nalungkot siya dahil wala na ang palayok. Pero ngayon, tumutubo na ang mga tanim sa kanyang lupa at naging masaya si Rama ang bumalik sa kanyang buhay sa bukid.